Natural namupuri ako sa kanya dati, hindi ko alam, budol nga, 'di ba? Yun nga yung ibig sabihin ng budol, niloko kami. Pero sa totoo lang, kahit si first lady nun wala siyang magamit kaya nanira na lang siya. Nag-attempt pa siya manira gamit niyang mga journalists at saka yung mga hired trolls niya na alam ko pa kung sino. Takot ang Marcos sa EDSA tapos hindi sila nagsisilbi ng mabuti sa taong bayan. Talaga. At may pa-claim pa sila ng unity pero wala sa gawa. Totoo 'yan. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Atty. Trixie Angeles. Grabe itong mga pagbutata ni Atty. Trixie Angeles dito sa Administrasyong Marcos, lalo na dito kina Lisa Kuting. Kahapon lamang mga kababayan nagbigay statement nga itong si VP Sara na kung saan tila'y may pinapatamaan sa loob ng Malacanang na kanyang winika mga kababayan na hindi di umano to gumagalaw para sa administrasyon, hindi gumagalaw para maging oposisyon o mamolitika, kundi gumagalaw ito para sa bayan. Na para sa kanya kung anong sa tingin niyang tama siyang kanyang sinasabi at ginagawa bilang mamamayang Pilipino at bilang Vice Presidente sa mga lalo na sa mga nangyayaring kabalustugan sa loob ng gobyerno. Kung kaya naman ng winika niya ito ang daming nag-react na mga trolls o bayaran di umano na nahalataan masyado ang pagiging guilty ng kanilang amo na nagsisimula pa lang talaga mga kababayan ang tunay na laban sa pagitan ng Duterte at Marcos. Lalo na't alam nila na wala silang kalaban-laban sa mga Duterte sapagkat una sa lahat malakas ang mga ito sa taong bayan. Pangalawa, tapat na naglilingkod ang mga ito, hindi katulad ng mga buwaya ngayon na nauupo sa Malacanang. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, kung kaya naman todo protekta itong si Atty. Trixie Angeles dito kay VP Sara, lalo na sa mga trolls na may hilig manirang puri sa pagkatao ng ating Vice Presidente. Napalibhasa di umano mga bayaran kung kaya ang lalakas ng mga loob na magsalita kahit wala ng kwenta o wala ng sense ang kanilang sinasabi. Na sa panghuli mga kababayan winika nga ni VP Sara na hindi niya alam hanggang kailan nandyan ang suporta ng sambayan ng Pilipino sa pamilyang Duterte. Pero para sa kanya mananatili ang kanilang pamilya na maglingkod para sa taong bayan. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa mga kababayan, heto na ang buong video. Sabi ni Nawar, kung makapit ngayon ng mga dilawan sa mga Marcos, takot makaupo ang Duterte. Totoo yan. Thank you kay Ian Paul. Alam niyo kung bakit? Di sila makaporma under the Duterte administration. At yan nga po ang sinasabi din ni VP Inday beforehand. We were outsiders. Alam niyo bakit niya ginamit yung word na yun? Kasi ilan kami sa loob ng Marcos administration at the start, we were all outsiders. Hindi po kami yung mga politiko na yung sanay sa nakawan. Hindi po kami yung mga tao na pumasok sa gobyerno para magnakaw. Sige sasabihin na naman ng mga trolls diyan, dati panay puri ka pa kay BBM. Natural namupuri ako sa kanya dati, hindi ko alam budol nga, 'di ba? Yun nga yung ibig sabihin ng budol, niloko kami. Akala namin mabuti siyang tao, di sige promote kami, mega promote. Pero tandaan ninyo 'to, nung maliwanag na at hindi kaagad yun hindi yan ang pagkaalis ko. Kaya kahit anong gawin ninyo mga trolls kayo, hindi nyo mababago ang katotohanan. Nag-intay ako, nag-aral ako, dinagmasdan ko mabuti yung administrasyon at ginamit ko lahat ng kaalaman ko dyan. Hindi ako bitter. No, wait. Pwede naman natin sabihin, nagalit ako. Pero hindi ako galit dahil na umalis ako. Sanay akong umalis. Nag-serve ako 3 taon bilang commissioner with the rank of undersecretary. And when I left my office, I was ready for that. Nagbilang ako. Mayroon akong kalendaryo, may countdown ako. Just how many days I had left at hindi ako kapit-tuko sa posisyon. Kahit kailan. In fact, hindi ko nilabanan yung pagtanggal ko. I could have offered something. I could have asked them for another position. I could have stayed on and fought it and talked to the president para magkagulo. Hindi ko ginawa yan. And after I left, tahimik ako for 1 year. 1 year. Subukan ninyong sabihing bitter pero may pruweba ako, hindi ako umalis ng galit.
umalis ako ng disappointed. Pero nangako pa ako na hindi ako magsasalita until it became inevitable, until it became no longer possible. Kaya wag niyong sasabihin na bitter ako. Kasi ang totoo niyan, inattack ako ilang beses ng First Lady. Ilang beses siyang humabol sa akin for reasons only known to her. Bakit? Dahil bawal yung magaling? Kasi sa totoo lang, kahit ang presidente, aminado siya that I did my job well. So, wag po kayo maghaganyan, trolls. Hindi nyo ako kilala at hindi nyo alam kung ano yung hawak ko. So, try something else and try harder next time. Thank you kay VJess. Sabi niya, we should all practice being thankful on small victories. Meron na nga kami quote in Bisaya, ginagmay pero kanunay. Meaning kahit konti yan, pero paunti-unti naman still makes a difference. Yun ang tinatawag ng slow but steady wins the race. Thank you kay Crazy Boo. Thank you kay Anding. Maraming salamat po. So yes, let's celebrate this today. Let us celebrate that our VP has already made a categorical statement. Gagamitin niya at gagamitin niya kung ano ang meron siya. Ang platform niya, ang boses niya to speak for those who cannot speak or to speak for those who even if we speak are oppressed. Nagsisimula pa lang mga kababayan ang tunay na laban pagitan ng Duterte at Marcos na hindi pa titinay si VP Sara sa mga pinanggagawa o kademonyohan di umano ng mga Marcos. Labanan din natin yung attempts nila at fake news katulad ng mga ganyan. Bitter ka lang. Sinabi niyo rin yan kay Attorney Vic eh. Bakit? Pareho ba kami ng circumstances ng pagkaalis? O pareho lang yung ginagamit nyo, nire-recycle lang ninyo yung mga argumento? Palibasa wala kayong alam. Palibasa wala kayong makalkal na ginawa namin sa loob. Ewan ko sa inyo ha. Pero sa totoo lang, kahit si First Lady nun wala siyang magamit, kaya nanira na lang siya. Nag-attempt pa siya manira gamit niya mga journalists at saka yung mga hired trolls niya na alam ko pa kung sino. Kaya tigil-tigilan ninyo ako, baka kayo yung masaktan dyan, trolls, ha? Sabi ni Sunny Kelly, takot ang Marcos sa EDSA tapos hindi sila nagsisilbi ng mabuti sa taong bayan. Vang, talaga. At may pa-claim pa sila ng unity pero wala sa gawa. Totoo yan. Thank you kay Saldi at kay Ma'am Maria. Ang dami. Thank you kay Salvador Ekla, kay Ma'am Maria uli. Hi, Miss Amy. Sabi ni Miss Candy, attorney, hindi bawal ang magaling sa admin, bawal po yung maganda. Tingin ko bawal ang maganda na magaling. Kasi gelling si Butut. Insecure. Ash78, thank you very much po. Happy Pets at saka Anding, maraming salamat po. Sabi ni It's Me, agree ako sa'yo. Ay, ang daming tanga na to. Sorry, wag na natin patulan yung iba. Super tanga na kasi eh. So, hindi naman namin hinihingi yung oras at yung panahon at saka pagod na hindi niyo kayang ibigay. Ang hinihingi namin, mga simple lang. Kung kaya niyong umattend na maisog, attend. Kung hindi niyo kaya dahil kailangan kayo ng pamilya ninyo, share na lang. Bukod pa dyan, kung hindi ninyo kaya yung ibang, well, pwede rin naman po kayong mag-convince sa inyong mga kapamilya, mga kaibigan, mga kakilala, kahit Facebook friends. Baka maaari ninyong bigyan ng impormasyon. So yung sharing, whether i-share ninyo sa walls nyo o dun sa mga PM, very thankful po kami sa ganyan. Kung may pagkakataon kayong mag-explain yung mga sitwasyon na hindi naiintindihan ng iba, explain. Thank you kay Danilo. And yung iba sa inyo, kaya niyong gawin yung ginagawa namin. Mag-live din po kayo, mag-post din po kayo. Ito po ay kung kaya ninyo. At syempre kung kakayanin ninyo. Diba? Di naman namin hinihingi kung hindi ninyo kaya. But when the time comes and if you are capable at kakailanganin na natin tindigan physically ang ating bansa, sana po marami sa inyo ay ready na rin. Sabi ni Sisa, naglagay ako ng tarp na BBM resign sa likod ng trike ko tapos sinita ako ng isang traffic enforcer. Ang sabi niya, bawal daw ang ginagawa ko. Pwede daw ako makulong sa ginagawa ko. Inaresto ka? Tanungin mo sa kanya. Sabihin niya sa'yo at i-cite niya kung ano yung batas na nagsasabing bawal yan. Nang sa gayon, pwede natin talakayin dito. Pero huwag mong tanggalin unless kaya nilang i-articulate kung ano yung batas na yon. Kasi hindi illegal magsabi o maghikayat ng pagre-resign ng isang tao
sa kanyang puwesto dahil ang resignation po ay nagre-rely pa rin ng kanyang free will. Di natin siya pinipilit. Eto, VJess, thank you. Ay, nasabihan na pala kita. Crazy Boo, maraming salamat po. Sunny Kelly says, takot ang Marcos sa EDSA tapos hindi sila nagsisilbi. Ay, nabasa ko na pala to. May unity pa daw nga na alam. Fe Morioka, thank you. Jeremy, thank you. Ma'am Jeremy, hi, miss you. Hello po, I feel guilty ngayon lang ulit naka-join sa live. Naging busy lately. I'm so happy that our VPISD has spoken. Sabi ni Brada, ako po attorney bitter kasi pinaboto ko pa mga pinsan ko kay BBM. Uy, salamat kay Night Rider Thunder. Daming donuts na pinadala, oh. Maraming salamat. Sabi ni Love You, ready kami attorney para tindigan ng bayan. Uy, salamat. Ma'am Ann, thank you. First gift. Jing0702, thank you. Sabi ni N Laurel, when the time comes, yes, when the time comes. Moto Kiko, Night Rider, thank you very much. User 117746, uy, tagal ka na ha. Ano po nangyari dun sa petition na na-file nila ka Eric sa UN? Ay, ini-expect ninyo umandar kagad ang UN? Mabagal po yan. Pag international, tungkol sa human rights ba yan? I think it was a report to the UN High Commissioner on Human Rights or the UN Committee on Human Rights. So, magkaiba po kasing office yun. So, matagal po, mabagal pag international bodies po. Sabi ni Rise and Shine, Maharlika, majority ng OFW solid Duterte. Yes, pero hindi nga, ang sinasabi nga ni VP Inday, kahit hindi about the Dutertes, it doesn't necessarily have to be about them. Kasi sabi nga niya, di ba, itong sa totoo lang, itong mga nasa maisog, mga hindi politika yan. Hindi, pero tumitindig nga daw para sa bayan. It's not about the Duterte so much as it is. Ang problema lang is, yung mga Duterte ay nagpakita ng solid examples of good governance and leadership. Kaya kamalas talaga yung administrasyon kasi merong ganun. Merong examples. Uy, thank you kay Miss Jing. Ma'am, nasa kingdom po ngayon ng NBI. Alam ko po, nandito po ako sa Davao. But if they have a valid search warrant, pwede naman po sila mag-search. Elizabeth Yupanco, ma'am, maraming salamat po. Batid ko ngayon pwede ba huwag niyong gamitin yung silent martial law kasi nagmumukhang hindi natin naiintindihan kung ano ang martial law. Pwede niyo bang gamitin yung undeclared? Kasi yan ang tunay na nangyayari. Hindi silent martial law kasi ibig sabihin nun na-declare siya. Hindi lang sila kumikibo. Pero sa totoo lang, hindi sila nagde-declare ng martial law pero ine-execute nila. And that's what's happening. Yun yung nararamdaman. So itong si JK, kulit ng kulit, tanong ng tanong, ano po masasabi niyo sa usapin tungkol sa Pogo during the time of Duterte? Hindi ka ba nakikinig kapag ini-explain namin? Naka-YouTube pa, naka-iba pang apps na paulit-ulit kong in-explain yung history niyan. So, hindi ko naiintindihan. Are you just wanting to waste our time by repeatedly asking questions that have already been answered? I want to know. Kasi sa totoo lang, laganap na yan. So, I really want to know, good faith ba yung tanong mo? Bakit hindi nyo po nakikita dun sa ibang mga live? Marami na rin po ang nag-explain yan. Although, mas matagal lang kami, mas detailed lang yung explanation dito. Hi, Ma'am Andres, tsaka kay Night Rider Thunder. Maisog, Australia chapter siya. Ben Garcia said, I'm happy na nagsasalita na si Sarah pero bangis-bangisan niya ang mga pronouncements niya. Teka muna ha, she is still a public official, a government official, and is still bound by the rules. So, hinay-hinay din sa hinihingi natin. Wag yung pabebe, wag yung pa-safe. Bakit pa-safe ba yun? Binanggit na niya yung cocaine? Ano yung safe dun? Hindi ko rin naiintindihan eh. Lumabas na nga yung tao tapos galit pa rin tayo kasi for you it's not enough? Bakit naman ganun? Hindi ba enough yung binanggit nga niya? Yung mga yun? She will stick to the facts. So, ewan ko, kung meron kayong gustong pasabi sa kanya na hindi niya sinasabi, sabihin muna ninyo. 'Di ba?